Umaga ng Desyembre, nang maglayag ang Vapor Tabo tungong Maynila, sakay ang maraming pasahero habang binabagtas ang liko-likong Ilog Pasig. Nasa ibabaw ng kubiyerta ang mga pakapangyarihang tao tulad nila Doña Victorina, Don Custodio, Kapitan General, Padre Salvi, Padre Sibilia, Padre Camora, Benzaib at Simon. Ang bagal naman ng bakol na ito. At ang malilit na patuloy. Mga sagapit daan. Pati mga iglog, ito na nilibot ng talaba. Mga teroristo. Mga umagat dito na naman nilang araw. Kapitan, bakit ba bakit kayo super ang mga nakalong taon? Dahil mababaw doon. At bakit ang bagal ng bakol na ito? Hindi ba pwedeng tuminan? Hindi pwede. Dahil sa akin kung go. Abala sa pakikipagkwentuhan ang mga tao sa kubiyerta na kanilang sinadya upang hindi makahalubilo si Doña Victorina dahil sa kanyang kayabangan. Liko-liko ang Ilog Pasig. Dapat ituloy dito. Dahil dito, kaya ang tagal ng usad ng bakor. Tama, dapat hanapan nila ng paraan upang palalimin ang Ilog Pasig nang sa gayon ay bumilis ang usad ng sakyang pandagat. Upang mapawi ang pagkakainip sa biyahe ay kanilang pinag-usapan ang plano sa pagpapalalim ng Ilog Pasig at ang kabagalan ng paglalakbay ng bapor. May alam ko ba tungkol sa antas ng Agham? Ano ba kung sino sila? May isang tulay sa Padre de Capricorn na hindi matapos dahil sa mahina at marupok rin ito. Yan din ang nais kong sabihin, Padre Salvi. Ang magpantas ng Agham at ang Puente del Capri. Sa isang sandali ay nagtinginan ng lahat sa pagdating ni Simon at ito ay sumingit sa kanilang usapan. Dito ay kanyang ibinahagi ang kanyang radikal na solusyon. Anong tuloy-tuloy ang Ilog Pasig? Dapat ituloy dito. Dahil dito, bumabagal ang usad ng ako. Pag-unahin niyo, Senyor Simon, ngunit hindi ako sangayon sa iyong pasya. Masyado ata itong magastos at mapinsala. At saan ka naman kukuha ng salapi na ibabayad sa manggagawa? Ngunit hindi sapat ang bilang nila, Senyor Simon. Nagkaroon ng maiksing pagtatalo sina Don Custodio at Simon dahil sa kanilang pag-iisip na kung ang mga tao ba ay maghihimagsik o hindi. Huwag na kayong tumutol, Don Custodio. Sa ganyang paraan lamang na isakatuparan ang mahalagang proyektong walang gastos. Sa ganitong sistema rin na itayo ang iba't ibang tanyag na istruktura sa ibang bansa. Si Padre Sibilia ay nag-aalala na baka magrevolusyon ang mga tao gaya ng dati. Ngunit binaliwala lang ito ni Simon. Nainis sila kay Simon. Kasunod nito ang pag-alis ni Simon sa usapan. Sa pag-alis ni Simon ay nagbigay naman ng solusyon si Don Custodio na kumbinsihin ang mga tao na mag-alaga ng pato. Ang mga pato ay kumakain ng suso, kaya sa paraang ito ay huhukayin ng mga tao ang ilalim ng ilog nang sa gayon ay makakuha sila ng suso na ipapakain sa kanilang pato. Hindi naman nagustuhan ni Doña Victorina ang solusyong ito dahil sa pag-iisip na dadami ang itlog ng pato na kanyang pinandidirihan. Mga talasalitaan. Vapor Tabo. Ito ay isang klase ng sasakyang pantubig na hugis tabo. Pangunahin itong ginagamit sa mga ilog at lawa. Binabagtas. Ang salitang ito ay nangangahulugang pagtawid. Indio. Ito ang tawag ng mga Kastila sa mga Pilipino noong panahon ng kolonyalismo sa Pilipinas. Suggestion. Ito ay tumutukoy sa ideya o panukalang ibinibigay. Himagsikan. Tumutukoy sa malawakang rebelyon o pag-aalsa. Ito man ay laban sa pamahalaan, sistema o institusyon. Isa pa dito ang diskriminasyon. Makikita natin sa nobela ang pagkakahati-hati ng mga sakay ng bapor. Ang mga makapangyarihan may dugong Kastila at may yaman ay nasa itaas ng bapor na kung saan komportable at hindi sila pinagpapawisan. Samantalang ang mga mahihirap at Pilipino ay nasa ilalim ng bapor
nagtitiis sa init, ingay ng makina at siksikan sa kanilang kinatatayuan.